Mapod ang arbo. Sa taon namin, may magandang aral po sa ating lahat. Salamat po sa awit na yan. Nakaka-encourage sa atin. Bago yung salita ng Kristo to Jesus. Not always to your fellow men. Wala kang meron din tayong natutunan sa kasama natin ng tao, pero mas pakay ang Panginoon. Hinihiling tumayo tayo muli. Tumakdan tayo manmalin. Iwasak na ito'y John chapter 13, verse 34, 35. Kuna na ito'y a new commandment I give to you, that you love one another. By this all will know that you are my disciples, if ye have loved one another. Sabi niya sa Ilocano, dahil ko'y tibaro mabilin, ngayon ko kada kayo mag-inayat kayo itunggan maysa. Babaan ni tila ito'y kat mamwanda kayo na kayo idisipulo, no, mag-inayat kayo itunggan maysa. Bagong kautusan ay aking ibigay sa inyong lahat. Sa pamamagitan nito, kayo'y makikilala na kayo'y mga aking disipulo kung kayo'y nagmamahalan sa bawat isa. Sa tanan sa inyo, panimalay, ihatag ko sa inyo ini na pagpo ng kautusan para mabalaan sa mga tanan, ikaw ang kayo ang akong disipulo kung kayo'y magkagihugma sa bawat isa. Yan, kompleto din, dapat Bisaya na. Let's pray. Ako Diyos, agyaman kami dito na oras kagagal isa sa ulo. Buksan mo ang aming isipan para maintindihan namin ang pangaral na ito. Kami po umaasa sa iyong banal na Espiritu na siyang magtrabaho sa aming kalagitnaan at nang matuto kami sa inyong Panginoon. Opo, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige, tugot tayo. Amen. Iatalan tayo ket ayat kadagiti namati, budno nga namati Kristo. Ang ganda na, ganda itong paksa natin. Pagmamahal sa ang pagmamahal sa mga tunay na sumampalataya kay Kristo. Kung salitang pagmamahal, marami tayong ibig sabihin yan kung tutuusin. Aduti kahit na nasauan niya'y panag-iinayat. Kin nadumat-dumat yung application. Hindi isang application ng salitang pagmamahal. Pag sinabihan ka na mahal kita, ay by context, according sa context, malalaman mo ang ibig sabihin niya. Itong mga estudyante ko sa Arpasi, alam nila itong pagmamahal na ito. Dahil may paliwanag sa kanila. At konteksto. Limbagan kanyang timay sa ayat at sikam. No, kapsat mo, ang dati ayat para kikapsat. Nasakot. No, asawa mo, ganito, meron din salitang pagmamahal para sa asawa. Kung Diyos, I love you, sabihin mo sa Diyos, meron din klase ng pagmamahal. Amen. Pero
iti English masao. Kini iti Ilocano. Ket may sa ti sa una. Ilocano, ayat. English, love. Bisaya, gugma. Tapos, layan. Pambot. Sa mga Cordillerans. Yan, dahil adalon tayo, kaya yung tunay na pagmamahal. Kasi iba yung mga tunay na, yung talagang pagmamahal sa mga tunay na Kristiyano. Bakit tunay na Kristiyano? Ibig mo bang sabihin, kaya mo ka din nga sa uwan, pastor, ang datihan nga pudpud mo mga Kristiyano? Well, agda. Isaan nga pud mo mga Kristiyano? Yung hindi tunay na Kristiyano ay sakit mong sabihin, yan yung mga taong walang pagmamahal na tunay sa kanila. Awan ipod mo maayat kinwala. Dahil binasa tayo kunan ni Jesus, bitag ko kada tayo ibaro na bilin, bagong payo sa inyo, kautusan. Bigay ko itong bagong kautusan. Ano to? Magmahalan kayo ng bawat isa. May isang relihiyon, may isang relihiyon in the 1980s na in-ban ni Senator Ernesto Maceda. Hindi nyo na ba yan? Yung religion na yun, dahil ang religion kay children of God, tinagan na. Isusunod na dahil children of God, love one another. Yan. Pero, naban, binanyang religion na yan, lumaganap sa Manila, nagreklamo ang mga asawang kalalakihan. Bakit? Biglang nabubuntis ang kanilang asawa. Apay ngayon nga nasituhan mo pa niya, Mrs. Kukit pa. Dajay kami isuro, magmahalan tayo. Kita niyo kung paano yan, binalito kung salita ng Diyos na ito. Pero, ginamit ni Jesus, baga ni Jesus na hinayat tayo kay church. Uno kay sinuruan na amin niya disciples sa loob ng mga tinuruan niya mga disciples. Ang kabilin-bilinan diyan ni Jesus o pagmahalan tayo. Hindi yung pagmahalan na sa balit yung pagmamahalan na imbagan na ito'y grupo na children of God na binan ni Ernesto Maceda. Dahil ito'y bigay na ayat na dapat magbantay. Meron tayong pagmamahal dito na dapat matutunan. Mahalaga ito na malaman natin itong pagmamahal. Masample ang model na ito ng klaseng tayat. Gamin, dahil ito'y sinyal. Ito ang ebidensya. Dito mo makikita ang tunay 100% na Kristiyano. Itong pagmamahal na ito. Hindi yung wala kang binanggit dito, awan mo ba Jesus na tatlong mamuan kayo mga Kristiyano. Mag-worship kayo, sisigaw-sigaw kayo, tunay na Kristiyano. Hindi, nakasya. I got spirit in my head, I got spirit on my hips, I got spirit on my feet.
needs that is keeping me alive. Ang nagagay. Di kaya in-arthritis sa pagbalik. Talo dyan si kapatid na bayani. No spirit in my uncle, aray ng aray. Not even long prayers. Kararag, kasal ka ng mahaba-haba, hindi yan. Hindi dyan. Mag-ingay kayo na magkasal, kung ano dyan sinasabi mo, that is not the evidence. Palagi kang nagsisimba. Maaaring hindi rin. Kundi ang sabi ng Panginoon, ikunan ni Jesus dito, maamamon na kayo, no, ada iti ayat iyo, iti maysa. Ang nagapunta ng talent mo, magaling kang kumanta, ang nagapunta pastor ka, ang nagapunta leader ka, ang yaman kita, meron kasi yan. Ngunit mamuan na tayo, nag-isipulo, no dali ayat, di pa ng trato tayo timay sa ayat na dyan. At dati, ti Bible, at dati in-suggest na tuwing ang klase ti ayat, pat di yan. Surok man ayat ka ron, this is lang man. Na? Gari, kaya dalan ko dito apat dito na naiintindihan natin ng klase ng pagmamahal. Dahil pag hindi natin ito maintindihan, hindi natin may pakita yung talagang pagmamahal ni Kristo. Banta yung mapaawatan ng klase talaga ni Ayat. Mistake. Di pa nakaawat tayo ni Ayat. Ti Diyos maipakita ni Kristo talaga. Umuna, jay Ayat na ang pagpili. Ano, ang muna nga determine, tumakder na Ayat. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, doon na natin Ayat, kaya na itur ang pagmamahal ay may mahabang pasensya. Hindi mahabang pasensya. Kailangan talagang mahabang pasensya. Yan ang pagmamahal. It's kind, charity, indeed not mounted not to self. Alam niyo, pag-aralan yung 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Dahil nga chapter, dita ina-describe ni Ayat na kating awatan maintindihan ang pagmamahal. Basahin niyo ang 1 Corinthians chapter 13. Yan ay patungkol sa pagmamahal. Wala ka nang hahanapin pa na ibang pag-aaral tungkol sa pagmamahal. Yan, kukuha ka ng idea sa kambuhan niyang 1 Corinthians chapter 13, lalabas ito na ito yung sinasabing sacrificial love. And that is agape sa Greek word. No? Agape love, nag-sacrifice. Kahit ito yung hindi ito nagkukondisyon, kahit oray nung nakapsut ka, nang hihina ka, ay hindi apektado yung pagmamahal na yan. Tuloy-tuloy yan. Sabi ng agape, maglilingkod ako, magserbiya. Unang di agape, pakawanan ka. Nagpapatawad. Sabi ng agape,
Till, pagpanalangin kita. Kakalarakan kalanta. Dahil tati agape. Uray mo kasla ayaw mo. Galing ka na. Sinaktan ko nito. Sakit talaga sa luto yung ginawa niya. Pero ang sabi ng agape lang, patawarin kita. Nagsakit man dahil maraming kong pakawarin ka. Sakit ko lang. Apoy, mayang na tayo kami ni Kristo. Pag ito paano nga ako dito. Sandali lang. Inayang na kami ni Kristo. Gaputan dati pagpadlaktal yung rason, ayang na. Saan inayang na tayo ni Kristo, uray mo handa tayo madapat ayatin kama nagpaso na. Ngam, tandaan nyo natin na sao, hindi tayo hanggang ngayon ay makasalanan. Noon makasalanan tayo ng dati, managbaso tayo, itata, napakawan tayo at tayo managbaso. At kamkamali tayo lang. Sa bakit di managbaso, di managbaso, pag-aayat na di baso. Yung makasalanan, gusto-gusto niya pa rin magkasala. Pero tayo hindi na consider na makasalanan dahil nagpatawag tayo ng Kristo. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, yan ang nangyari. Kaya alam ko na kahit sabihin mo na among niya ako Diyos ka nagdaydaya ka niya ako Diyos, ano yan, balin. Masapong natin po kita di ayat ni Kristo kanyang nakatay ni sunod yung cross. Sulat yung tiga po, namatay siya sa cross. Naipunpun, naitanong. Nagtakumang manin. Kaya nakasawon niya natay ni Kristo at puso di mang ikarong mo di basong tayo. So nati daton tapno may kat di basong tayo nainday ka kasapulan. Yan ang pinakayanan. Hindi makamapatawad kung walang alay, awan tidaton. Tidaton kita ni Jesus. Tidaton mismo ni Ama. Kat day tati magpakawan, mag-ikat ni basong. Naipunpun ni Suna, insurot na dilay ng basong tayo. Tatlo tikas sakit malipatan. Sumahan mo makakutin din di basong mo pa hindi. Dalasin pasalanan natin sa tanim, sa libingan. At tayo'y, at Jesus ay nabuhay muli. Nagbiyak man ni Suna, tatlo, ikan na tayo, ipakita na nagatibiyag ng nanayon di ko na awan di patay at mabalin na naitindiyag ng biyak ng nanayon. Pasano na ngayon, numamati ka. No ang talit ka, ujay, tinaramit na. Uray no simba ka masimba, naglain ka magkanta, di simbahan, no saan mo ngayon talit, ibiyag mo ti kararwang kin Jesus, mapankan tulog ng jebjeb mo. Kararat ko kanyang tawatan. Simple lang dahil pinyabanat. Inayat na ka ni Jesus. Tatsyon ko madiyan. Isukumat kanya na tibiyag mo. Tapno, isunat imang tendel tibiyag mo. Kahit may mga ka na pulpul mo na Kristiyano. Tapno maibiyag mo mag-iayat ni Kristo. Ako na madan katibiyag ng kanayon. Dahil ako matiaramidan. Kung saan niyo pa yung inaksepta ng Kristo. Tuloy tayo. Ito yung mensahe. Ang pagmamahal na ito ay hindi ni kailanman magbubunga ng gawain na hindi kaaya-aya sa Diyos.
take notice of this. Ang pagmamahal na itong agape ay hindi kailanman nagbubunga o gumagawa o nagpapakita ng pagmamahal or action, kahit sabihin ng pagmamahal na hindi kaaya-aya sa Diyos. Ito ay puro gawain para sa Diyos, paglilingkod na para sa Diyos. Kahit parang ayaw na. Example, ang nanay, Michael, hindi ko pa alam dahil wala pa tayong anak, pero ganito ang feeling ng nanay. Ang nanay, yung baby niya, pag umiyak yan, kahit kasarapan ng tulog mo, just say 2 o'clock, yun yung time na makapahinga na ako sa buong araw kung pag-alaga ng bata ko. Tulog ka, umiyak ko ba? Hindi pwedeng sabihin mo na, bahala ka muna, patulog muna ako, oras na tulog ko. Hindi. Ano man ang kondisyon ng nanay, gising yan, at pa-breastfeed niya ang kanyang anak. Para lang mabusog ang kanyang anak, titigil sa karya at magtulog. Yan ang pag-kilos ng anak. Ay parang mahirap kung gagawin mo pa rin. Bakit? Kasi mahal mo yung anak. Kahit dati ayat, magbaga natin yung agape. Hanggang kapilitan, hanggang mapilitan, muli kang agsursurbi na talaga. Loob ko nang ayatan niya po Diyos, maaramid guleta. No? Di agape lang, nadalus. Ang mga sakripisya, nadalus ang kutkuti, nadalus ng panpanunod. Nadalus ng kutkuti, nadalus ng panpanunod, nono, love, agape. O ito, simple. Di ba, nung isa gusto mo yung kuwan mo na meron kang electric fan, na tubaw mo kayo ganyan. Akalo mo pa ng yayan pa nakatutuwa. Komportable ka, lumabas ka lang, napangka lang yung mismo, nagsubli ka, at nagtubaw mo, sakit na ka mo. Nadadaan di mood mo at sanay. Bakit nasira ang mood mo? Dahil liwanan mo lang yung upan mo, punta ka lang umiisag din, pagdating mo may nakumupo. Ang agape lang, sabi niya, ay doon na lang ako. Walang electric fan. Kailan? Hindi mag-isip ng masama. Iso nga dahil ito'y na church, dahil ito'y na gimo, ito ang sana maitanim sa isip natin. Ano man ang sa tingin mo ay mali na ginawa, lalo pag hindi mo naintindihan, huwag kang mag-isip ng masama. Lalo-lalo na kung usapang immorality. We are not promoting immorality in this church. We are disciplining. Dinidisiplina po natin ang mga immoral na gawain dito. Kung ako ang gumawa, bakit tatayo pa ba ako dito? Sa tingin nyo, kanyo ang puso ko na hindi man lang ako matatakot na gumawa ko ng immoral, tapos tatayo ako dito. At bakit
mga chismis o ano dyan, bakit nadidisiplin natin? Meron na tayong nadisiplin. Lalo-lalo na yan, imoralidad. Lalo-lalo na. Kung tagal-tagal mo ng Kristiyano dito, hindi mo pa rin malinis-linis. Palinis mo kasi yung utak mo sa Diyos para hindi ka mag-isip na ganyan. Ang tao, ang kapatid mo. Walang pagnanasa at walang magnanasa sa kapatid. At kakabsat tayo dito. Nandito tayo bilang isang magkakapatid kay Kristo, naglilingkod, nananalangin, at sumasamba sa Diyos na nagligtas sa atin. Yang mga gawain na yan na masama, hindi natin ilagay sa utak natin at hindi kailan natin gagawin dapat ito sa o sa buhay natin. Kaya maganda tayo na nakikita-kita, no? Kasi tayo gampo tayo. Gawang lang ng dalang tangyanan ng pamulong. Wala tayo mga believers, true pudpud nga naman ini ako Diyos, ini Kristo Jesus. Ang tayong tagadala, iti madi nga panunod. Ang tayong magkakagdakin mga taraparatin. Hindi po tayo nagtatanim ng mga immoral at hindi magaganda sa ating utak. Yan ay dinalagyan natin ng mga aral ng Diyos para yun ay matatanggal at mapapalitan. Ganon din sa ating puso. Yan ang ginagawa natin dito. Meron akong gusto dito sabi sa agape, yung sa din yung pagpapatawad. No? Pagpapatawad. Una, yung pagmamahal na yan, agape, nagpapatawad. Alam mo, isa itong dapat mong ilagay sa isip mo. Tingnan mo yung sarili. Kung nakagawa ka ng kamali, pagkakamali, no? O kaya hindi magandang buhay mo. Patawarin, madali lang yan. Pag-umpisa ka sa tanggapin mo na sino ba sa atin hindi kang pinanganak na parang? Lang. Pinanganak tayo na mayroon tayong kakayahan na gumawa ng kasalanan at may pinanganak tayo na broken tayo, sira tayo, pinanganak tayo na madaling bumigay sa buhay ng mundo. Pero yan po ay pwedeng mangyari, maging bahagi na lang ng buhay natin. Buhay na. Ito ako noon, iba ako ngayon. Pero kailangan yung pagpapatawad. Patawarin mo ang sarili mo. Sabihin mo, nagbasulat, mali, ibiyag ko, hindi tama yung buhay ko, kaya ito ako, Panginoon, pinapatawad ko. Ang sarili mo, tinanggap ko na ako ay naging ganitong tao minsan. Pero ngayon, gusto kong buhay, yung buhay na gusto mo. Ganon. Noong naaramid mo diay, pag nagawa mo yan, at pinakawan mo ibang bagay, susunod na dyan yung pagbabago sa buhay. Pero yung ang jablo, alam mo sabihin ng jablo sa'yo,
wala ka ng pag-asa, sama-sama mo na, demonyo ka na. Ang diablo lang yan, yung nagsasabi. Kaya nga, namatay si Jesus sa krus, sabi ko kanina. Para lahat mabigyan ng pagkakataon, ang amin na may kaniti tsansa na baling itibiyag na Kristo. Kata niya din. May isa ko na we apology. We forgive even when apology is imperfect. Pakawan mo rin mo hanga dyan wagas na kayat mo nga panagpakawan. Oh, mayat hindi. Pasensyaan nyo siya sabi ko noon, pasensyaan na, pakawanan ng ano mali, bigay ng aramid ko. Bigay ako ng patawan. Tawaran nyo ako, nagkamali talaga ako. Kung sa tingin ninyong mali yung ginawa ko, tatawan. Kulang. Ang pagpapatawad pala ay tumayo at kapitan mo, sabihin mo, patawad at yakapin mo para katanggap-tanggap. Tinuro niya sa akin yun. Sabi ko, sige, humingi ako ng patawad. Pagkatapos, tumayo kami na hindi kong yakap ang gusto mo, di yakapin kita. Yakap mo kahit higpit, narinig ko pa yung butong niya na. Sabi niya, hinigpit ka rin kanina. Kasi matanda. Nabali na yata yung putol sa mo, hindi ko lang na naikli. Naman yung marte-arte yan yun. Kumakawan ka na. Yan ang kailangan. Pag gusto mong patawarin yung tao dahil natutuwa, meron ng pagmamahal ng Diyos, yung agape na yan. Patawarin mo na, huwag mong kailangan ang maarte pa na klase na luluhod ba siya o arte. Ang arte-arte yan. Wala sa aksyon. Nasa puso yung pagpapatawad niya. Tawarin mo na. Tawad mo rin yung sarili mo. Ano pa yan? Pagmamahal ay paglilingkod. Pagmamahal. Ba't ka maglingkod? Kasi mahal mo ang Diyos. Palagi ang Diyos muna. No? Bago yung tao. Hindi kailangan yung paglingkuran mo yung tao, may camera doon, tapos post mo sa Facebook. Kahit walang camera, kahit walang nakakakita. Yan. Yan ang tunay na nagmamahal at naglilingkod. Even when unnoticed. Kahit walang nag-appreciate. May pastor kung minsan binibigyan nyo si pastor, minsan kahit binibigyan nyo, sabi niya lang, salamat ha. Pag ganyan. Kasi may mga laman yung unang asikaso kung anong nag-register. Pag kang nakdamdam, yawag yung pastor. Salamat lang, doon lang, hindi man lang nag-check hands, hindi man lang na yun. Kahit hindi ka na shake hands ni pastor, kung hindi ka na shake hands, lapitan mo. Dito yung problema ng anong tayo. Yan. Dati makasama, di ba? Muyo, dito church, no awan na yun na lang na tayo magpapakawan, agservi, Diyos, sacrifice. Amo yun dito church tayo, parang as na organization lang kung may sangat pa. Ano mga maring na hindi mo pag-church? Panagkakabsa. Parang meeting lang. May kayo ito eh. Baklutin ni pastor at kanta, kanta. Tapos pagkatapos uwi na, ay ayaw mo parang yung pinanggalingan ko din mo na punta ka lang doon sa simbahan mo.
Umalo tayo, nalagi tayo, amen. Uwi na. Yun, ayaw ko yung lang. Dito meron talagang pagmamahal natin sa ating ginagawa. Bakit tayo nandito? Minamahal mo ba yung dahilan na nandito ka? Sino dahilan na nandito natin tayo? Sino? Ha? Si? Baka naman nandito ka dahil pumupunta dyan yung kaibigan ko. Dito tayo dahil sa Diyos. Next ay love of friendship. Itong love of friendship, makikita mo sa Romans chapter 12 verse 10, be kindly affectionate one to another with brotherly love in honoring, preferring one another. Ito yung philia o filial sa Greek word na klase ng pagmamahal. Ito ay dapat mainit. Ito ay may pinagsamahan. Kung ang agape ay nakakadesisyon ka dyan, ang philia ay nakaka-inganyo ka, maganda kang tignan. Yan. Agape is a decision, philia is delightful or a delight. Ito yung pagmamahal na nai-enjoy mo ang kasama mo. Masaya ka kung nagbe-bless ang kasama mo. Iiyak kung iiyak ang kasama mo. Yan. Meron kayong pinagsamahan. Dito anong pinagsamahan natin? Ito ay hindi barkadahan. Hindi yung gusto mo, gusto ko. Kasalanan mo, kasalanan ko. Kasalanan natin dalawa. Mag-usap kayo at gagawin nyo yung kahit ano. Ito ay pinagsamahan maka-Diyos at para sa Diyos. Pinagsamahan magkakapatid. Naintindihan nyo yan? Kaya nakikita ko sa atin, after the service, ay salamat at nandito ka. Kaya kami mga bisita natin dito, shake the hands. Salamat, visit ka dito sa church. Then, yung mga kapatid ko papatisa. Yan, malaki itong mga kapatid na mga ito. Yung mga malalambing ito. Ito si Shane, yung kapatid na yan, mga talagang they are expressive when it comes to their feelings. They embrace you, na-filming. Kahit pakikita mo rin sila magkakapatid. Kita mo yung lambing nila magkakapatid. Ganyan sila siguro lambing one. Tandang ko na. Kita mo si Radisco, iyayakan na yung mati na umpisa naman. Sila. And nakikita mo na nai-apply nila sa atin. Maganda. Nagagawa nila yan. At dapat ganyan tayong lahat dahil yung pagmamahal natin ay malinis, agape, and meron pang pilyan. Hindi na lang. Wala ang ilahasap eh. Sabi niya, ang matun-matun niya. Hirang klase pa yakap-yakap pa yung pakiramdam mo, nagsulat ko, kaya tanggalin ka ng Diyos. Walang kabuang-buang ng tao. Yan ang mga utak alat sa pagdabay ko sa inyo. Sa bagay, hindi lahat-lahat, hanggang maraming talaga na. Dati may isang pastor na nandun na yun. Unahan tayo nag-embrace. Okay. Kasi, yung nag-announce na pastor, hindi doktrina yun. Kundi, in-announce na diyan, tag-isuna ng klaseng ti pastor, haantay nga na-reform day utak na kanya na last pailang kanya na diyan. Umagal yung madamdaman niya. Isuna diyan, weak, mahina ang utak na pag in-embrace siya,
Ako, naranasan ko yan kasi ganyan ako noon, mastor ako na ganyan noon. Kaya nung pumupunta ako ng Manila, nakikita ko yung mentor ko noon, si Pastor Bigman, sa Las Piñas, CBMC Church, nakikita ko sila. Kagayakapan sila, nagbebeso-beso. Bakit sila ganito? Kristiyano sila. Di ba masama yan? Kasi ba't ba may asawa ko din. Daming gano'n. Yun pala yung utak ko. Ako ang maiisip ng masama. Pumunta ako sa church. Sa Micronesia, US colony. Na-istorya ko na yan, ito, alam ko. Na tinanong ko si Mrs. that time. May estudyante ako. I-coach ko siya sa public speaking. Nanalo siya, champion ng public speaking. Paglabas niya doon sa building, yung pinagkahendan ng contest, kasi nung natapos yun, lumabas kami, nasa pintuan, nakita niya ako, sabi niya, "Teacher, I won!" Sabi niya, "Nanalo ako!" Babae, kalaking babae, tumakbo siya. Nakatayo ako. Akala ko pupunta lang para sikat ko, sasaya niya. Tumalon! Ang tigang-tigang niya, sumalpak yung katawan niya sa akin. Lumakad. Buong katawan na po. Natula na ako. Ano to? Tinanong ko si Mrs. Ganito. Hindi, ganito talaga. Walang mali siya. Tayo lang Pilipino kultura natin. Then I learned, sa Bible, talagang makita mo ang Christian sa mga kultura nila. Kaya tayo embracing kiss one another, greet one another with a holy kiss. Kaya pala nakita ko na itong mga Arabo, kahit lalaki kung lalaki, nag-chichik-tuchik sila. Wala silang masama doon kasi kultura nila yan at practice. Ang gandang pagka-reform ng utak nila. Another, okay lang, ay naglilita ka. Alam sa Norway, may napos sa akin, sa Norway, nakita ko. Yung Pilipina, siya nag-explain. Tignan nyo dito sa Norway, meron silang resort, swimming pool, yung talo. Pero hindi ko sinabing sasabihin na gawin nyo kasi depende na sa kulto. May gusto na pong palabas. Umutubad sila. Oo. Bakit? Siyempre, kung ikaw naman umutubad na. Pero tignan nyo ang point dito, sa kanila, kahit umutubad ka, nakikita nila yan, normal sa isip nila yan. Walang connection doon sa, walang immorality pumapasok sa isip. Kasi sa kanila, ang pagmimili ay para lang sa mag-asawa at nag-agree. Hindi ibig sabihin na pagbubad yung one ay gusto ka niya o gusto niya. So, pakakasuhan ka dyan. Part lang ng ano nila, parang siguro parang Adam at Eva nilang kung panahon na gano'n. E tayo, kasi madumi yung utas, nakasyurpan lang. Kita mo na, may sabi na isang libro ko na sa kawayan, kasi masama sa atin, lalong mga lalaki kasi babae yun. Ang lalaki, nakakita lang ng nakatubis, tapos na ang nakikita niya eh. Pero alam niyo ang katutuwanan dyan? Hindi natuto yung utak. Very prone tayo sa pagkakasala.
Yun ang hindi ko ma-appreciate na naging kultura natin. At salamat dahil sabi ko, timely yung araw na yun dahil matanda na ako. Ang problema ko lang ay sana noon ko pa ito natutunan. Nung bata-bata pa ako. Ganun. Yan. Yan ang piliya. Magkakapatid tayo. Yan ang point sa piliya. Magkakapatid tayo in Christ. Wala kang pag-isipan dapat dito ng malisya at huwag mong pag-isipan ng malisya at wala talagang dapat malisya. Hindi yan ang pag pumunta ka dito sa church at hindi ka nag-greet, hindi ka nag-ngitian, walang umiti sa'yo o ano man, parang walang pumansin sa feeling mo, yun ay isipin mo ang piliya, sabi ng piliya, kung nandipilya ni Panginoon mo, dito akong pamilya. Pamilya ako dito. Pinansin ka o hindi, ilagay mo sa isip mo, pamilya ako dito. Ikaw ang papansin, ikaw ang makikipag-shake hands. Kasi baka dati nakanlog dituloy ng adal, ang napay ng mga ramid. Dahil tayo dapat niya kaging tayo ito nagrigat man na ito yung church kat turay man no agin na tayo di pagyanan layo lang tirahan natin hindi tayo palaging nag-fellowship. Sana naman dito sa church pakita nyo yung pagmamahal natin sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo na malinis ang utak natin kay Kristo. Naintindihan nyo yan? Hindi yung papasok ka dito sa church na galing ka pa lang doon, papasok ka dito, yung itsura mo para kung nag-fasting ng 40 days. Ang bagal kumilos, ang ginay-ginay, walang pinansin, ang tawag. Yung itsura ng nag-fasting, saksakin mo ang kaya ako na-appreciate ko kung minsan yung pumapasok ako dito, lalo kung may dito sa pagpasok mo, may nag-grade ay, good evening, Pastor. Ay, sila pang naulunan nag-grade. Bakit ako kapapasok ang nag-grade? Kung na-appreciate ko yun, maamin niya kita, parang mukhang nagpapasting o nag-aayon na wala man lang umigiti. Parang gutom palagi. Anak mag-aisin, tanak-ananan. Pero piliya, hanggang nasagtuan ni Suna, itsura ng leader pati ni Manunod, in actions. And story by paspasat dito yan. Ito yung family love. Iparamdam natin sa bawat isa. Ephesians chapter 2 verse 19, sabi niya, now therefore, hindi na kayo strangers, hindi na kayo baguhan dito, sabi ni Paul sa mga believers sa Efeso, hindi kayo foreigners, kundi kayo ay kasamang mga citizens na mga banal o santo na membro sa household ng Diyos. Listen, hindi po kayo mga membro lang dito sa church. We are family. Sa pamilya ba, pag nakasakit ka ba, sabi mo, ayaw ko na dyan. Dahil ano, may nasaktan ka ba dito sa pamilya? Ayaw ko na dyan, alis na ako dyan. Ganyan bang pamilya?
di ba bumabalik ka pa rin? This is your family. Kung talagang tunay kang Kristiyano at nagmamahal ka, meron kang pagmamahal na sa'yo, ito ang klase ng pag-iisip mo. This is my family. Protektahan ko itong family, i-guide mo at magpaturo ako. And tignan natin ng pamilya ay dapat they hold together. No? Kapit sa bawat isa. Yan. Hindi nagbibitaw o bumibitaw. Last, ito yung love in God's design. Ito na yung eros. Hindi naman masama ang eros. Hebrews chapter 13 verse 4, marriage is honorable to men and wife. Eros is a romantic love. Dinesign yan ng Diyos, naibigay yan. Eros na outside God's design, yan ang masama. Okay? Ulit, ito yung eros na naman. Ito ay eros na na-apply sa mga pag-asawa. Kailangan pinag-apply mo sa Diyos, ang church ay asawa ng Diyos. Correct? The groom, the bride. Ano yan? Ang bride pala ng groom, ang church. Ito ay minahal at inaaruga. Ganda. Ay ayatin ni Apo Gusti bagina ti asawa na ng church. Ikapit tayo manatayo ng iglesia na talaga. Ibagbagi tayo. Kaya at ako matigyan yung intimacy tayo niya. Very close na relasyon natin. Yan. Ito yung pagmamahal na yan na kahit kung gaano ka-desire ng katawan mo, ang asawa mo, meron ka din ganyan na desire sa Diyos. Maintindihan mo yan. Masama lang itong eros kung na-apply mo itong klase ng pagmamahal sa iba. Ang mga asawa at isuti pag-apply ang lamin ng klase kaya baso talaga ito. Yan. Mga ligan, nabigay case ni naramdaman ko nung yung people lakmay lang na pastor at nabigay umay na pambalasan na pagtapos ako mag-preach noon ng mga bats kasama ni na misis at mga ibang kasama ano din noon. Brother, bless ako sa mensahe mo. Ha? Na-bless ka sa mensahe mo, sa mensahe mo, na-bless sa mensahe at talaga. O, ano lang, ano saan yung parte ka doon? Ano, basta na-bless ako. Sabay tingin na lang sa mukha mo, sabi ko, salamat. Na-bless daw. Mamaya may narinig kang sinasabi. Crush ko ba? Kaya pala na-bless, crush niya. Buti pa si Mrs. Noon that time, hindi niya pinapakita, hindi niya pinapahalata. Ginadaan niya lang sa timpla ng kape. Mga pastor, nung sabihin niya, pastor, friends tayo. Sabi, siyempre, friend tayo. Pero pag makipag-message sa'yo, abot na ng madaling araw, umagsapan, mag-ubaga na, sige pa rin ang chat kay pastor. Parang iba na yata to, bakit hindi ka matulog? Chat ka na lang, chat. Hindi na yan friends.
Nati-develop na yan. Itong eros na ito, na kailangan may wisdom dito. No? To be guided by wisdom. Kasi ito more on physical. Okay? Salamat naman, binigyan tayo ng ganyan na klaseng pagmamahal. Kung hindi wala nang mag-asawa. Pero salamat. So, ganyan ang pagmamahal, sabi ko, bilang isang Kristiyano, yan, i-apply natin doon sa asawa. Hindi, hindi kay, Pastor, yung love ko kay Mr. Eros, pero yung love ko sa kanya, filial, pero may konting eros. Pwede yan. Final challenge. Ang final challenge natin, tayo yung Kristiyano may pagmamahal. Safe kaya ang tao sa atin? Bakit ko tanungin to? Safe kaya ang tao sa'yo bilang Kristiyano may pagmamahal? Sumbatan ka ba na kita o safe no kadwa na ka? Well, sanda ka lang na mag-misinterpret. Maglusika tagang aramin. Na safe. At parang minululi mo rin ka. At pakawan ka ba? Marami ka na bang kapatawan? O meron ka pa rin tinatago na hindi mo mapatawan? Yan, hindi mahirap yan, hindi pagmamahal yan. At marami bang na-offend sa'yo? Dahil sa pag-criticize mo at kabubuli mo, kapukorek. Take note, ang correction, ang pagkukorek na walang pagmamahal ay paninira. Tandaan niyan, ang correction na may pagmamahal ay nakapaglalago. Nung kinurektam ti may sa katao, gabuti ayat mo, matulungan di tao. Kung kinurektam di tao, maawan di panagayat mo, madadaon di tao. Tingka, madadaon ka, pinpala. So, dahil tapi kayo na importante yan si ayat. Napakalala itong ayat, pagmamahal na itong dagana sa atin. Daagapi lang, divine lang. Hindi bumibigay. Filial love, pagmamahal natin na malinis ang layunin. Ano ba? Filial story. Ito yung pagmamahal na tayo'y magkakapatid. Tignan mo bawat isang kapatid. Iisa tayo dito. At yung eros na pagmamahal, para lang yan sa kaluwalhatian ng Diyos sa iyong asawa at wala ng iba. O, alam mo na kung paano gamitin itong pagmamahal na ito. No? Okay. I-apply natin. Kasi ito ang kailangan natin ngayon. Na matutunan. Love man. Pero pag nandito ito, palagi sa atin, hindi lang February, tuloy-tuloy habang buhay tayo ng tunay na Christian. Let's pray. Father God, thank you very much sa iyong salita. Tanim mo po sa aming isipan at amin ito sa buhay sa pamamagitan ng tulong ng inyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sorry, doon nalagaw tayo manalpas kasi late tayong nag-umpisa, umaba yung merienda time. Kasi kung